Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. I'm sorry, Maria, pero naging kritikal ang kondisyon ni Enzo. We need to perform the operation within the week. Kung hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin, ngunit sapat na yon. Isang malakas na ugong ang namuo sa tainga ni Maria at pakiramdam niya ay umiikot ang maliit na stockroom kung nasaan siya. Gagawin ko po ang lahat, Dok. Hahanap po ako ng paraan. Halos pabulong niyang sagot bago tuluyang mamatay ang tawag. Napaupo siya sa sahig na semento, yakap ang sariling mga tuhod. Ang malamig na pader ay tila ng uuyam sa init ng mga luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Dito, sa sulok na ito ng mansyon ng mga De Villa, sa gitna ng mga mamahaling panlinis at mga nakatambak na gamit, naramdaman niya ang kanyang sarili na mas maliit pa sa isang butil ng alikabok. Paano? Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga? Ang sahod niya bilang katulong ay sapat lang para sa mga gamot ni Enzo at sa kaunting ipinapadala niya sa probinsya. Ang operasyon ay nangangailangan ng halagang hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Enzo. Pagbukas niya ng pinto ng stockroom, bumungad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag mula sa malaking chandelier sa gitna ng sala. Ang sahig na marmol ay kumikinang. Ang mga antigong kasangkapan ay tila mga haring nakaluklok sa kanilang trono. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay sumisigaw ng yaman. Isang yamang kayang-kayang iligtas ang buhay ng kapatid niya sa isang pitik lang. Maria, halika rito. Ang matinis na boses ni Senyora Victoria de Villa ay pumunit sa kanyang pag-iisip. Agad siyang lumapit sa ginang na nakaupo sa isang silyang pelus. Ang muka'y puno ng pagkasabik. Sa ibabaw ng mesang salamin sa harap nito ay isang bukas na kahon na yari sa pulang pelus. At sa loob nito, nakahimlay ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Bawat bato nito ay tila nagniningning na bituin at sa gitna ay isang malaking diamante na hugis tala. Ito ang angtala. Pagmamalaking sabi ni Senyora Victoria, ilang henerasyon na ito sa pamilya namin. Isusuot ko ito para sa anibersaryo namin ni Ricardo sa Sabado. Maganda, hindi ba? Napalunok si Maria. Ang ganda niyon ay nakakabighani, ngunit para sa kanya, ang kinang nito ay may kasamang sakit. Ang halaga ng isang bato lang siguro niyon ay sapat na. Sobra-sobra pa. Napakaganda po, ma'am, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Siyempre, hindi ito tungkol sa pera, Maria. Ito ay tungkol sa tradisyon, sa pangalan ng pamilya. Sabi ng ginang, habang marahang hinahaplos ang alahas na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang palda. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya si Miguel, ang 8 taong gulang na apo ng mga De Villa, na may hawak na bulaklak na gawa sa papel. Para sa iyo, Ate Maria, sabi ng bata, ang mga matay puno ng sinseridad. Ikaw ang best friend ko. Isang mainit na kurot ang naramdaman ni Maria sa kanyang puso. Kinuha niya ang bulaklak at niyakap ang bata. Salamat, Miguel. Ang ganda-ganda naman nito. Ito ang mga sandaling nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang mga tunay na yaman na hindi nabibili ng pera. Nang paalis na si Senyora Victoria, kasama ang apo, ay sakto namang dumating si Don Ricardo, ang ulo ng pamilya. Isang lalaking may tindig at awtoridad, ngunit sa pagkakataong iyon, napansin nito ang lungkot sa mga mata ni Maria. May problema ba, Maria? Tanong nito sa mahinahong boses. Nag-alinlangan si Maria, ngunit sa huli ay umiling na lang. Ayaw niyang maging pabigat. Wala po, sir. Pagod lang po siguro. Tumango ang matandang lalaki at tinapik siya ng bahagya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya De Villa ay marunong tumanaw ng utang na loob.
Nakikita namin ang lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pag-asa sa dibdib ni Maria. Siguro kung lakasan niya ang kanyang loob, kung hihingi siya ng tulong, baka sakaling habang naguhugas siya ng mga plato sa kusina, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Don Ricardo. Baka ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Itinabi niya ang baso at pinunasan ang kanyang mga kamay. Buo na ang kanyang desisyon. Kakausapin niya si Don Ricardo. Ipapaliwanag niya ang sitwasyon ni Enzo. Lalunukin niya ang kanyang hiya para sa kapatid. Nang hahakbang na sana siya palabas ng kusina, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw ng gulat at galit. Galing iyon sa silid ni Senyora Victoria. Kasunod ng iba pang mga kasambahay, nagmamadaling tinungo ni Maria ang hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Bawat yabag niya ay may kasamang kaba. Ang sigaw ni Senyora Victoria ay hindi basta sigaw. Mayroon itong halo ng sindak na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Pagdating nila sa bukana ng master's bedroom, nakita nila si Senyora Victoria na nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig at namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakaturo sa ibabaw ng kanyang vanity table. Ang kwintas, hirap niyang sabi. Ang boses ay basag. Nawawala ang angtala. Automatikong napatingin si Maria sa pulang kahon na kanina lang ay kinalalagyan ng mamahaling alahas. Ngayon, wala na itong laman. Ang espasyong iniwan ng kwintas ay tila isang itim na butas na humihigop sa lahat ng hangin sa silid. Sinong pumasok dito? Sigaw ni Don Ricardo. Nakadarating lang din. Ang boses ay dumadagundong sa galit. Walang umimik. Lahat ng mga katulong ay nagkatinginan. May takot sa kanilang mga mukha. Biglang bumaling ang mga mata ni Senyora Victoria kay Maria. Isang malamig at matalim na tingin. Ikaw, Anya, ang bawat salita ay tila patalim. Ikaw ang huling nakausap ko tungkol dito. Ikaw lang ang kasama ko nang buksan ko ang kahon. Napaatras si Maria, tila nasampal ng akusasyon. Po? Hindi po ako, ma'am. Huwag ka nang magkaila. Sigaw ng ginang, na ngayon ay lumalapit sa kanya. Ang mga daliri ay nakaturo sa kanyang mukha. Alam kong kailangan mo ng pera para sa kapatid mo. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata mo kanina. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Maria. Ang kanyang pribadong pagdurusa ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Sandali, Victoria, pigil ni Don Ricardo. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon na rin kay Maria. Puno ng pagdududa. Tingnan ninyo, sabi ni Senyora Victoria, na biglang may pinulot malapit sa paanan ng vanity table. Ipinakita niya sa lahat ang isang maliit na butones. Isang butones mula sa uniforme ni Maria. Ito, nahulog ito mula sa damit niya habang kinukuha niya ang kwintas. Gumuho ang mundo ni Maria. Alam niya, sigurado siya, na kumpleto ang butones ng kanyang damit. Isang patibong. Ginagawan siya ng isang kasalanang hindi niya kailanman magagawa. Hindi po totoo yan, sir, sabi ni Maria. Ang boses ay nanginginig. Habang bumabaling kay Don Ricardo, ang huling pag-asang naiisip niya. Sir, sinabi ninyo na marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Alam ninyo po kung gaano ako katapat magsilbi sa inyo. Tinitigan siya ni Don Ricardo. Sa isang saglit, umasa si Maria na makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya ay isang unti-unting panlalamig, isang pagpikit ng pinto ng pagtitiwala. Ang pangalan ng pamilya, ang kahihiyan ng isang iskandalo. Mas matimbang ang mga yon kaysa sa kanya. Tumingin ito sa ibang direksyon. Umiiwas sa kanyang mga mata. Masyadong malaki ang halaga ng kwintas na yon
para ipagsawalang bahala lang. Ang mga salitang yon ang tuluyang dumurog sa puso ni Maria. Wala na. Hinatulan na siya. Hindi po ako. Sigaw niya. Ang mga luha ay malayang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Parang awa niyo na po. Maniwala kayo sa akin. Sa sobrang desperasyon, napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Don Ricardo. Isinusumpa ko po sa buhay ng kapatid ko, hindi ko magagawang magnakaw. Mas gugustuhin ko pong mamatay kaysa dungisan ang pangalan ko. Ngunit ang pamilya de Villa ay hindi na nakikinig. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Tumawag kayo ng pulis. Utos ni Don Ricardo sa isa sa mga gwardiya. Ang boses ay walang emosyon, pinal at malupit. Sa gitna ng kaguluhan, hindi nila napansin ang isang maliit na figura na nakatayo sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. Si Miguel. Nakita niya ang lahat. Ang pag-iyak ni Señora Victoria, ang galit ni Don Ricardo, at ang kanyang ate Maria na nakaluhod at nagmamakaawa. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagkalito. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa gilid. 2 pulis ang dumating makalipas ang ilang minuto. Walang tanong-tanong, walang investigasyon. Ang salita ng mga de Villa ay batas. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay, naramdaman ni Maria ang malamig na bakal sa kanyang pulso. Isang lamig na gumapang paakyat sa kanyang buong katawan. Pinapatay ang lahat ng natitirang pag-asa. Hila-hila siya ng mga pulis palabas ng silid, palabas ng mansyon na nagsilbi niyang tahanan. Bago siya tuluyang makalabas, ang kanyang mga mata ay napadako sa siwang ng pinto. Doon, nakita niya si Miguel. Nakatingin sa kanya, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinilit ni Don Ricardo na ituon ang pansin sa mga numero sa kanyang ledger. Ngunit ang mga linya ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isinara niya ito nang may kasamang inis. Mula sa kanyang pagkakaupo sa loob ng marangyang aklatan, ang katahimikan ng mansyon ay tila mas mabigat kaysa dati. Isang katahimikang may kasamang paratang. Tama lang ang ginawa ko. Bulong niya sa sarili habang nagsasalin ng brandy sa isang kristal na baso. Kailangan niyang protektahan ang pangalan ng pamilya. Isang eskandalo, lalo na't ilang araw na lang bago ang kanilang anibersaryo, ay makakasira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Si Maria, isa lang siyang sakripisyo na kailangang gawin. Ngunit habang iniinom niya ang alak, hindi ang init nito ang kanyang naramdaman, kundi ang alaala ng mga mata ni Maria. Mga matang puno ng pagmamakaawa, ng paninindigan sa kanyang pagiging inosente. Sa loob ng maraming taon sa pagnenegosyo, natuto siyang kumilatis ng tao, at ang nakita niya kay Maria kanina ay hindi kasinungalingan, kundi purong takot at pagkadurog. Pinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang niya iyon. Desperado ang babae, kaya't natural lang na umarte ito. Ang hapunan ng gabing iyon ay dinaos sa ilalim ng isang makapal na pader ng pananahimik. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos sa mga mamahaling plato. Si Victoria ay abala sa paghiwa ng kanyang steak, ngunit halatang wala sa pagkain ng kanyang atensyon. Pero ang mas nakaagaw ng pansin ni Don Ricardo ay ang kanyang apo. Si Miguel ay nakatitig lang sa kanyang plato, hindi ginagalaw ang pagkain. Ang masama pa, ang mga mata nito ay paulit. Ulit na napapatingin sa isang partikular na lugar. Sa may pinto ng kusina, sa espasyong laging tinitigilan ni Maria habang naghihintay ng kanilang susunod na iuutos. Ang upuang iyon ay bakante ngayon, at ang pagkawala ni Maria ay tila isang malaking sugat sa normal na takbo ng kanilang pamamahay. Miguel, kainin mo yan, utos ni Victoria. Ang boses ay walang pasensya. Hindi sumagot ang bata. Yumuko lang ito at nagsimulang paglaruan ng tinidor ang kanyang kanin. Pagkatapos ng hapunan,
Sa kanilang silid, hindi na napigilan ni Don Ricardo ang sarili. Sigurado ka ba talaga sa mga akusasyon mo, Victoria? Tanong niya habang nagtatanggal ng kanyang relos. Mabilis na napaharap sa kanya ang asawa, may pagkairita sa mukha. Ricardo, anoong klaseng tanong yan? Nakita ko ang butones. At sino pa ba ang gagawa niyon? Ang mga taong tulad ni Maria. Kapag nagipit, gagawin ang lahat. Mayroong pamilyar na yabang sa tono ni Victoria. Ngunit may iba pa siyang napansin. Habang inaabot nito ang kanyang kopita ng alak sa night table, bahagyang nanginig ang kamay nito. Isang halos hindi mahahalata. Ngunit kitang-kita sa mga mata ni Don Ricardo na sanay sa pagbabasa ng kahinaan ng iba. Hindi na siya umimik pa. Ngunit ang maliit na panginginig na yon ay isang butil ng pagdududang itinanim sa kanyang isipan. Nang hating gabi na at hindi pa rin siya dinadalaw ng antok, lumabas siya ng silid para kumuha ng tubig. Isang katulong ang sumalubong sa kanya sa pasilyo, may bakas ng pag-aalala sa mukha. "Sir, pasensya na po sa abala," pabulong nitong sabi. "Si Miguel po kasi," binabangungot. Kanina pa po hindi mapakali sa kanyang pagtulog. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Anong nangyayari? Tinatawag po niya ang pangalan ni Ate Maria niya. Sagot ng katulong. Paulit-ulit po. Ate Maria, Ate Maria. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Don Ricardo. Nagpasalamat siya sa katulong at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ng kanyang apo. Bahagya niyang itinulak ang pinto. Sa dilim, naaninag niya si Miguel na hindi mapakali sa kama. Ang kumot ay nagusot na sa kanyang mga paa. Nananahimik na ito ngayon. Siguro ay tapos na ang masamang panaginip. Aalis na sana si Don Ricardo nang may marinig siyang isang mahinang ungol mula sa bata. Isang salitang halos hangin lang, ngunit sapat na para tumagos sa kanyang puso at magpatayo sa lahat ng kanyang balahibo. Isang pabulong na salita mula sa isang natutulog na bata. Hindi si Ate Maria. Napahinto sa paghinga si Don Ricardo, nakikinig ng mabuti. Kasunod noon ay isa pang pira-pirasong salita, mas malinaw ng kaunti. Nakita ko. Ang amoy ng pawis na hinaluan ng kalawang ang unang bumati kay Maria sa kanyang paggising. Sinundan iyon ng iba't ibang tunog. Hiyawan mula sa kabilang selda, mahinang pag-iyak sa isang sulok, at ang nakakakilabot na halakhak ng mga taong tila matagal nang kinalimutan ng mundo sa labas. Ito ang kanyang bagong umaga. Malayo sa amoy ng bagong lutong pandesal sa mansyon, malayo sa sikat ng araw na tumatagos sa malilinis na bintana. Ilang linggo na siya sa loob. Bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay at para hindi tuluyang malunod sa kawalan ng pag-asa. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang pag-iisip kay Enzo. Kumusta na kaya siya? Naiinom ba niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras? Isang araw, sa tulong ng isang mabait na gwardiya, nakakuha siya ng kapirasong papel at isang maliit na lapis. Umupo siya sa isang sulok ng siksikang selda at nagsimulang sumulat. Mahal kong Enzo, kumusta ka na? Huwag kang mag-alala kay ate, ha? Nakakuha ako ng bagong trabaho sa isang malayong lugar. Malaki ang sahod, kaya siguradong maipapa-opera ka na natin. Magpagaling ka. Magpalakas ka. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Isang kasinungalingan. Bawat salitang isinusulat niya ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Pero kailangan niyang gawin ito. Hindi pwedeng malaman ni Enzo ang totoo. Hindi nito kakayanin. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Binubura ang salitang trabaho. Pinunasan niya agad ito, ngunit huli na. Ang mantsa ng kanyang luha ay isang paalala ng kasinungalingang kanyang nililikha. Anong sinusulat mo dyan? Isang magaspang na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Isang babaeng malaki ang katawan na kilala sa tawag na Brenda, ang nakatayo sa harap niya, nakataas ang kilay. Patingin na nga.
Bago pa man makakilos si Maria, mabilis na inagaw ni Brenda ang papel. Aba, love letter! Pangaasar nito at nagsimulang basahin ng malakas. Nagtawanan ng ibang mga preso. Akin na yan! Pakiusap, sabi ni Maria. Sinusubukang abutin ang sulat, ngunit malakas siyang itinulak ni Brenda. Natumba si Maria sa sahig. Pakiramdam niya ay wala na siyang natitirang dignidad. Tigilan mo yan, Brenda. Isang kalmado, ngunit may awtoridad na boses ang pumigil sa kaguluhan. Lahat ay napatahimik at napatingin sa pinanggalingan ng boses. Si Aling Nena, isang mas matandang preso na matagal nang iginagalang sa loob, ang siyang nagsalita. Nakaupo lang ito sa kanyang tarima, ngunit ang kanyang titig ay sapat na para mataranta si Brenda. Papel lang yan, Aling Nena. Pinaglalaruan ko lang, sabi ni Brenda, halatang kinakabahan. Ibigay mo sa kanya ang papel, mariing sabi ni Aling Nena. Nag-aalangang iniabot ni Brenda ang lukot na papel kay Maria at bumalik sa kanyang pwesto. Tinulungan ni Maria ang sariling tumayo. Hawak ang mahalagang sulat. Lumapit siya kay Aling Nena. Salamat po, sabi niya sa mahinang boses. Tinapik lang ni Aling Nena ang espasyo sa tabi nito. Isang paanyaya na umupo siya. Bago ka dito, kaya lahat sila gusto kang subukan, sabi ng matanda. Habang nagtatahi ng isang panyong may butas, huwag mong ipakita sa kanilang takot ka. Ikinuwento ni Maria ang lahat. Ang tungkol kay Enzo, ang nawawalang kwintas, ang pamilya De Villa. Nakinig lang si Aling Nena, hindi nagsasalita, hanggang sa matapos si Maria. Pinagnakawan ka nila, sabi ni Aling Nena pagkatapos ng mahabang katahimikan. Po? Nagtatakang tanong ni Maria. Ako po ang pinaratangan nilang magnanakaw. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng karunungang natutunan sa loob ng maraming taon sa kulungan. Kinuha nila ang kalayaan mo, ang pangalan mo. Mas masahol pa yon sa kahit anong alahas. Huminga ito ng malalim. Makinig ka, bata. Dito sa loob, maraming bagay ang kukunin sa'yo. Pero may isang bagay na hindi nila pwedeng makuha, maliban na lang kung ibibigay mo. Ano po yon? Huwag mong hayaang patayin nila ang iyong kaluluwa. Sabi ni Aling Nena, ang bawat salita ay may bigat. Iyon lang ang tunay na pag-aari mo rito. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Maria. Isang kakaibang lakas ang nagsimulang umusbong sa kanyang pagod na puso. Makalipas ang ilang araw, isang gwardiya ang tumawag sa kanyang pangalan. Maria Santos, may bisita ka. Abogado mo. Isang kislap ng pag-asa ang nabuhay sa dibdib ni Maria. Baka may bagong ebidensya. Baka nalaman na nila ang totoo. Dinala siya sa isang maliit na silid. Sa loob, isang lalaking pagod ang itsura at may bitbit na mga papeles ang naghihintay. Ang kanyang public attorney. Maria, bungad nito, walang paligoy-ligoy. Masamang balita. Kinausap namin ang kampo ng mga De Villa. Tinanggihan nila ang lahat ng ating hiling na muling buksan ang investigasyon. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Maria. They want this case closed. Patuloy ng abogado. Malakas ang ebidensya laban sa'yo at mas malakas ang impluensya nila. Ang tanging maipapayo ko na lang ay umamin ka na sa kasalanan para mas gumaan ang iyong sentensya. Para siyang nabingi. Umamin? Sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Walang pag-asa, Maria, sabi ng abogado. Ang boses ay pinal. Tila isang hukom na naghahatol. Ang kaso mo ay halos sarado na. Hindi si Ate Maria. Nakita ko. Ang mga salitang yon, kahit pabulong lang mula sa isang natutulog na bata, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Don Ricardo na parang kulog. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang pinagtatagpi ang mga pangyayari. Ang desperasyon ni Maria, ang kakatuwang panginginig sa kamay ni Victoria at ngayon, ang bangungot ni Miguel. Hindi siya tanga.
may mali. May malaking-malaki na mali. Kinabukasan, sinadya niyang umalis ng maaga. Sinabing may mahalaga siyang pulong. Ngunit sa halip na dumiretso sa opisina, lumiko ang kanyang sasakyan, pabalik sa isang mas pribadong gate ng mansyon. Dumiretso siya sa security room. Ipakita mo sa akin ang lahat ng CCTV footage mula kahapon. Utos niya sa security head na halatang nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Masusunod po, sir, sabi ng lalaki na agad kumilos sa harap ng mga monitor. Partikular na sa pasilyo ng ikalawang palapag, dagdag ni Don Ricardo. Mula 3:00 hanggang 5:00 ng hapon. Iyon ang oras kung kailan nawala ang kwintas. Nag-type ang security head sa keyboard. Ilang saglit itong tumahimik at napansin ni Don Ricardo ang unti-unting pagpawis ng noo nito. Sir, nagsalita ito hindi makatingin ng diretso sa kanya. May problema po. Anong problema? Mariing tanong ni Don Ricardo. Yung footage po sa oras na yon. Corrupt po. Nagkaroon po yata ng system error. Blanco po ang recording. Isang system error sa eksaktong oras na yon? Imposible. Tinitigan ni Don Ricardo ang security head at sa ilalim ng kanyang matalas na tingin, yumuko ang lalaki. Alam na ni Don Ricardo, hindi ito error, ito ay sabotahe. May nagbura ng ebidensya. Tumindi ang hinala sa kanyang dibdib. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niya si Miguel na tahimik na nagdodrawing sa isang maliit na mesa sa may hardin. Nilapitan niya ito. Apo, anong ginuguhit mo? Malambing niyang tanong. Ipinakita ni Miguel ang papel. Isang guhit ng isang babaeng may koronang dilaw. Ang buhok ni Victoria. Nakatayo ito sa tabi ng isang kahon. Ang mga kamay nito ay nasa loob ng kahon. Bago pa man makapagtanong si Don Ricardo, isang anino ang tumabon sa kanila. Miguel, anak, pumasok ka na. Baka sipunin ka. Si Victoria, ang boses nito ay matamis. Ngunit ang mga mata ay nakatingin sa drawing. Biglang nagbago ang mukha ni Miguel. Mula sa pagiging kalmado, napalitan ito ng takot. Mabilis niyang binawi ang papel mula sa kamay ng kanyang lolo. Nilukot ito at saka mabilis na tumakbo papasok sa bahay na para bang may humahabol sa kanya. Naiwang nakatayo sina Ricardo at Victoria. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ni Ricardo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang apo. Takot na dulot ng kanyang lola. Hindi na niya kinailangan pang magsalita. Tumalikod na lang siya at pumasok sa kanyang aklatan, ang kanyang santuaryo. Kailangan niyang mag-isip. Ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak. Ano ang kaya nitong gawin? Habang malalim siyang nag-iisip, may narinig siyang mga yabag na pumasok sa aklatan. Hindi siya lumingon. Iniisip na isa lang ito sa mga katulong. Ngunit narinig niya ang pagbukas at pagsara ng isang cabinet sa kabilang dulo ng silid na sinundan ng isang pamilyar na boses na bumubulong. Si Victoria, may kausap ito sa telepono. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Iniisip na nag-iisa lang ito sa loob ng malawak na aklatan. Oo, alam ko. Kailangan ko lang ng oras. Pabulong na sabi ni Victoria. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag muna ngayon, delikado. Pinagmamasdan niya ako. Sino ang siya? Si Don Ricardo ba ang tinutukoy nito? Nakinig siyang mabuti. Hindi gumagalaw. Halos hindi humihinga. Ibebenta ko lang. Yung alahas. Halos maiyak na, sabi ni Victoria sa kausap. Malaki ang halaga nito. Makakabayad din ako. Parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Noon, lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Don Ricardo. Ang system error, ang bangungot ni Miguel, ang lukot na drawing, ang panginginig ng kamay, ang pagtanggi sa muling investigasyon. Ang lahat ng ito ay nakaturo sa iisang tao. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya. Ang bawat galaw niya ay mabigat, puno ng galit at pagkadurog. Narinig ni Victoria ang kanyang pagtayo. Dahan-dahan itong lumingon
At nang makita siya, ang mukha nito ay nabalot ng purong sindak. Agad nitong ibinaba ang telepono. Ray Ricardo, kanina ka pa ba dyan? Hindi sinagot ni Don Ricardo ang tanong. Sa halip, naglakad siya palapit. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang mga nagbabagang uling. Huminto siya sa mismong harap nito. Ang boses ay mababa, kalmado, ngunit puno ng panganib. Anong alahas ang tinutukoy mo, Victoria? Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. At kanino ka may utang? Ang tanong ni Ricardo ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Victoria mula sa kanyang pagkukunwari. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang buong aklatan ay tila lumiit. Ang mga pader ay papalapit sa kanya. Handa siyang ipitin. Ricardo, ano bang sinasabi mo? Sinubukan niyang tumawa. Ngunit ang lumabas ay isang tunog na garalgal at pilit. Baka kung ano lang ang narinig mo. Nag-aalala lang ako sa... Huwag ako, Victoria. Putol ni Ricardo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nakita ko ang drawing ni Miguel. Alam ko ang tungkol sa binurang CCTV at narinig kita. Malinaw na malinaw. Wala nang lusot. Nakita ni Victoria sa mga mata ng kanyang asawa ang isang desisyong hindi na mababali. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Ang kanyang taktika ay biglang nagbago. Mula sa pagkakaila, bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Napahagulgol siya, isang tunog ng isang taong sawi at kaawa-awa. Oo, tama ka. Sigaw niya sa gitna ng pag-iyak. May utang ako. Isang malaking pagkakamali. Natukso ako sa sugal, Ricardo. Napasama sa maling mga kaibigan. Patawarin mo ako. Niyakap niya ang sarili, nanginginig, hinahayaang makita ng asawa ang kanyang kahinaan. Pero isinusumpa ko, hindi ako ang kumuha ng kwintas. Gagamitin ko sana ang sarili kong ipon para bayaran ang utang ko. Inayos ko na ang lahat. Lumapit siya kay Ricardo. Ang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. Pero inunahan ako ni Maria. Kinuha niya ang kwintas. Sinira niya ang lahat ng plano ko. Ngayon, paano ako magbabayad? Papatayin nila ako, Ricardo. Isang perpektong pag-arte. Inamin niya ang mas maliit na kasalanan para pagtakpan ang mas malaki. Ipinipinta niya ang sarili bilang isang biktima rin na naagawan ng solusyon ng isang desperadong katulong. Tinitigan lang siya ni Ricardo. Ang muka ay hindi mabasa. Hindi ito galit. Hindi rin awa. Isa itong blangkong pagtatasa na lalong nagpakaba kay Victoria. Sa gitna ng kanilang tensyonadong paghaharap, isang katulong ang kumatok at pumasok. Ma'am, sir, may delivery po para kay Ma'am Victoria. Sa kamay ng katulong ay isang maliit na kahon. Maganda ang pagkakabalot sa isang mamahaling papel na may lasong ginto. Kanino galing? Tanong ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa asawa. Wala pong pangalan, sir. Pinabibigay lang daw po. Kinuha ni Victoria ang kahon. Nagtataka. Marahil ay isang regalo mula sa isa sa kanyang mga kaibigan. Isang paalala ng kanilang anibersaryo. Isang saglit na pag-asa. Ngunit nang buksan niya ang kahon, isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napabitaw siya sa hawak at nahulog ang kahon sa sahig. Sa loob, sa ibabaw ng puting sida, ay hindi isang regalo, kundi isang bala ng baril. May kasama itong isang maliit na papel. Nanginig ang mga kamay ni Ricardo habang pinupulot ito. Nakasulat dito sa pulang tinta ang mga salitang, ang tala o ang buhay mo. Totoo ang panganib, totoo ang utang. Ngayon, si Ricardo mismo ang nakakita ng katibayan. Nanginig sa takot si Victoria. Ngayon, ang kanyang desperasyon ay hindi na isang pag-arte. Ito'y totoo at nakamamatay. Sa kanyang pagkasindak, nakita niya si Miguel na sumisilip mula sa pasilyo. Naalarma sa kanyang sigaw. Agad siyang kumilos.
Bago pa man makapagsalita si Ricardo, mabilis niyang nilapitan si Miguel at hinila ito papalapit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit ang kanyang mga salita ay isang lason na ibinubulong sa tainga ng bata. Miguel, apo, mahal mo si Lola, di ba? Sabi niya sa isang nanginginig ngunit mapilit na boses. May mga masasamang tao, Miguel, mga taong gustong manakit sa atin. Kapag nalaman nilang nawawala ang kwintas, baka kunin nila tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng bata, mga matang puno ng pagkalito. Kaya kahit anong mangyari, ang sikreto natin ay si Ate Maria ang kumuha para sa kaligtasan ng pamilya. Naiintindihan mo ba, apo? Para sa pamilya. Ito ay isang manipulasyong ginawa mula sa purong takot. Isang sumpa na ipinapasa niya sa inosenteng isipan ng kanyang apo. Biglang tumunog ang telepono sa aklatan. Ang tunog nito ay tila isang alarma ng sunog sa gitna ng katahimikan. Walang emosyong sinagot ni Ricardo ang tawag. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa nagkalat na bala sa sahig. Hello? Nakinig siya. Unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang galit. Nawala ang pagdududa. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas masakit. Pagkakasala. Ano? Gaano kalubha? Narinig ni Victoria ang sinabi ng asawa. Ang boses ay bahagyang nanghina. Sige, salamat sa tawag. Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi kay Victoria, kundi sa kawalan. Tila may tinititigan siyang isang multo. Galing sa ospital, sabi niya, ang boses ay walang laman. Ang kapatid ni Maria. Napahinto sa paghinga si Victoria. Naging kritikal ang kondisyon, patuloy ni Ricardo. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa hangin. Baka hindi na siya umabot ng umaga. Ang ingay sa loob ng selda ay tila isang malayong ugong na lamang para kay Maria. Nakaupo siya sa kanyang tarima, nakasandal sa malamig na pader. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ng kanyang abogado ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Walang pag-asa. Sarado na ang kaso. Bawat araw na lumilipas ay tila isang taon. At sa bawat araw na yon, ang imahe ni Enzo na nakahiga sa kama ng ospital ay lalong lumilinaw, lalong nagiging masakit. Para siyang kinakain na ng buhay ng sarili niyang pagkabalisa. Si Aling Nena, na nakaupo sa tabi niya, ay tahimik lang na nagmamasid. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay isang maliit na sinag ng liwanag sa lumalamon niyang kadiliman. Huwag kang bibitaw, bata. Sabi ni Aling Nena sa wakas, ang boses ay mahinahon. Habang may buhay, may pag-asa. Ngumiti lang si Maria, isang mapait at pagod na ngangiti. Pag-asa po? Paano? Kahit ang sarili kong abogado ay sumuko na. Dito na yata ako mamamatay, Aling Nena. At si Enzo, paano na siya? Napatigil sila nang may gwardiyang kumatok sa rehas. Nena, may mensahe para sa'yo. Isang maliit at lukot na papel ang iniabot ng gwardiya kay Aling Nena. Ito ang kanilang sistema sa loob. Ang mga pamilya ng ibang preso ay nag-iiwan ng mensahe sa pamilya ng iba para maiparating sa loob. Binuksan ni Aling Nena ang papel. Habang binabasa niya ito, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Maria. Awa, lungkot, takot. Ano po iyon, Aling Nena? Tanong ni Maria. Biglang kinabahan. Hindi agad sumagot si Aling Nena. Marahan itong hinawakan ng kamay ni Maria. Ang kamay ng matanda ay magaspang, ngunit ang hawak nito ay puno ng pag-iingat. Maria, anak. Nagsimula ito, ang boses ay nanginginig. Ang mensaheng ito, galing sa pinsan ko na nagtatrabaho sa ospital kung nasaan si Enzo.
Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Bakit po? Anong nangyari kay Enzo? Ayos lang po ba siya? Umiling si Aling Nena. At sa pag-iling na yon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Maria. Lumala ang kondisyon niya kaninang hapon, sabi ni Aling Nena. Pinipilit na maging matatag para kay Maria. Naging kritikal. Sabi ng mga doktor, kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi na kailangang tapusin ni Aling Nena ang sasabihin. Alam na ni Maria. Ang mga salitang kinakatakutan niya. Ang bangungot na gumigising sa kanya tuwing gabi ay nagkatotoo na. Hindi. Pabulong na sabi ni Maria. Hindi. Binitawan niya ang kamay ni Aling Nena. Nagsimula siyang umiling. Una ay dahan-dahan. Pagkatapos ay mabilis na. Hindi totoo yan. Nagkakamali lang sila. Malakas ang kapatid ko. Malakas si Enzo. Ngunit ang katotohanan ay parang isang malaking alon na humampas sa kanya. Tinatangay ang lahat ng kanyang pagkakaila. Bigo siya. Nabilanggo siya para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang perang kailangan niya para iligtas ang kapatid niya ay kasing layo ng buwan. Wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang silbi. Patawarin mo ako, Enzo. Patawarin mo si ate. Hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Isang iyak na hindi na lang galing sa lalamunan, kundi galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang nadurog. Yumakap siya sa sarili niyang mga tuhod. Hinahayaang lamunin ng dilim ng selda ang kanyang pagdurusa. Wala ng pag-asa. Wala ng liwanag. Wala ng bukas. Ang mga kasama niya sa selda, kahit ang pinakamaingay at pinakamatapang, ay nanahimik. Walang nang asar. Walang nag-ingay. Sa sandaling iyon, ang kanilang selda ay naging isang silid ng pagluluksa para sa isang buhay na unti-unting namamatay at para sa isang kapatid na walang magawa kundi umiyak. Sa sobrang sakit at pagod, sa sobrang pag-iyak, naramdaman na lang ni Maria na umiikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid niya ay unti-unting humina. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakakamanhid na pakiramdam. At bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, isang huling naisip ang pumasok sa kanyang isipan. Sana ako na lang. Kasunod noon, ang lahat ay naging itim. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at maruming semento ng sahig ng kulungan. Ang katahimikan sa aklatan ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Nakatayo pa rin si Don Ricardo, hawak ang telepono habang si Victoria ay nakayakap pa rin kay Miguel, ginagamit ang takot ng bata bilang kanyang pansariling kalasag. Baka hindi na siya umabot ng umaga. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatatak sa utak ni Don Ricardo. Isang inosenteng tao ang mamamatay, isang inosenteng babae ang nakakulong, at ang pamilya niya, ang pangalang pinoprotektahan niya, ang siyang dahilan ng lahat. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, ay wala ng halaga ngayon. Ang mga ito'y naging kasangkapan lamang ng isang malagim na inhustisya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi ito galit. Hindi ito pagkadismaya. Ito ay purong pagkakasala. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi na ang babaeng kanyang pinakasalan, kundi isang estrangherang kayang gawin ang lahat para sa pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang apo, isang batang nababalot ng takot, na pilitang magsinungaling, ninakawan ng kamusmusan. Doon, sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong matagal na niyang dapat ginawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang numero ng kanyang abogado, ang pinakamagaling sa bansa. Anong ginagawa mo, Ricardo? Nanginginig na tanong ni Victoria. Nakikita ang determinasyon sa mukha ng asawa. Hindi niya ito pinansin. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. Ben, si Ricardo ito.
Sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ng kanyang abogado kailanman. Gawin mo ang lahat, utos niya. Lahat ng paraan. Gumamit ka ng pera, impluwensya, lahat. Kailangan mong mailabas si Maria Santos sa kulungan. Huminga siya ng malalim. Ngayon din. Ibaba na sana niya ang tawag nang biglang kumawala si Miguel mula sa pagkakayakap ni Victoria. Ang bata, na kanina patahimik na nakikinig sa lahat, ay hindi na nakatiis. Ang balita tungkol kay Enzo, ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang munting puso. Tumakbo siya palapit sa kanyang lolo. Ang muka ay basang-basa ng luha. "Lolo!" Sigaw niya. Ang tinig ay basag. "Lolo, patawad po." Napaluhod si Don Ricardo para magpantay sila ng bata. Hinawakan niya ito sa mga balikat. "Bakit, apo? Wala kang kasalanan." "Hindi po, lolo. Kasalanan ko po," sabi ni Miguel habang humihikbi. Si Ate Maria po, wala siyang kasalanan. Ako po, nagsinungaling po ako." Isang malakas na, "Huwag!" di ang narinig mula kay Victoria, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan na matagal nang ikinulong sa dibdib ng isang bata ay malaya na. "Lolo, nakita ko po si Lola," sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin na kanyang binibitawan. Pumunta po siya sa kwarto. Akala ko po titingnan lang niya. Pero kinuha niya ang kwintas sa kahon. Napatitig si Don Ricardo sa bata. Pinipilit na intindihin ang lahat. Itinago niya po sa loob ng isang libro sa library. Patuloy ni Miguel, ngayon ay nakatingin na sa isang partikular na estante sa kabilang dulo ng aklatan. Sabi niya po sa akin, "Huwag ko raw po sasabihin kahit kanino kasi may masasamang taong kukuha sa atin." "Natakot po ako, lolo. Natakot po ako." Ang pag-amin ng bata ay hindi na isang pabulong na salita sa panaginip. Ito ay isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Isang sigaw na bumabasag sa lahat ng kasinungalingan. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang bata. Desperadong sigaw ni Victoria. Sinusubukang bawiin ang sitwasyon, ngunit hindi na nakikinig si Don Ricardo sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa direksyong itinuro ni Miguel. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay tila naging tingga sa bigat. Naglakad siya patungo sa estante ng mga librong luma. "Saang libro, apo?" tanong niya. Hindi lumilingon. Yung kulay blue po na makapal, yung laging binabasa ni Lola," sagot ni Miguel. Nakita niya ito, isang lumang kopya ng The Count of Monte Cristo, ang paboritong nobela ni Victoria. Nanginginig ang mga kamay ni Don Ricardo habang kinukuha niya ang libro mula sa estante. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa dapat. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Sa gitna, may isang butas na inukit, isang lihim na kompartimento. At sa loob ng butas na yon, sa gitna ng dilim, may isang bagay na kumikinang. Isang bagay na nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng aklatan, na parang isang bituing nahulog mula sa langit. Naroon, nakahimlay sa loob ng libro, ang nawawalang kwintas na diamante ang angtala. Ang sikat ng araw ay tila isang estranghero sa mga mata ni Maria mo. Nasilaw siya ng unang humakbang palabas ng pinto ng kulungan. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging liwanag na kilala niya ay ang malamlam na ilaw mula sa iisang bumbilya sa kanilang selda. Ngayon, ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat, isang paalala ng kalayaang ninakaw, at ngayon ay isinasauli sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagdating ng abogado ni Don Ricardo sa kalaliman ng gabi, ang mga papeles na pinirmahan, at ang utos na palayain siya agad-agad. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya.
Ang driver na ipinadala ng mga Devilla ay magalang na binuksan ng pinto para sa kanya. "Saan po tayo, ma'am?" Isa lang ang lugar sa kanyang isipan. "Sa St. Luke's Hospital po, Manong." Ang biyahe ay tahimik. Nakatingin lang si Maria sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong malayang naglalakad, ang mga sasakyang malayang tumatakbo, mga simpleng bagay na ngayon lang niya ulit napahalagahan. Pagdating sa ospital, halos takbuhin niya ang mga pasilyo patungo sa ICU. Mula sa salamin ng pinto, nakita niya si Enzo. Nakahiga, may mga aparatong nakakabit sa katawan, ngunit payapang natutulog. Isang nurse ang lumabas. "Kumusta na po ang kapatid ko?" Nanginginig niyang tanong. "Kaka-opera lang po sa kanya kaninang madaling araw," nakangiting sabi ng nurse. "Naging matagumpay po ang operasyon. Critical pa po ang lagay niya. Pero stable na po. Malaki po ang tsansa niyang gumaling." Napahawak si Maria sa pader para suportahan ang sarili. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay bigla na lang nawala. Napalitan ito ng isang pakiramdam ng labis na pasasalamat at ginhawa. Bumuhos ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. "Sino po? Sino po ang nagbayad ng lahat?" tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot. "Ang pamilya Devilla po. Sila po ang umasikaso ng lahat kaninang madaling araw," sagot ng nurse. Ilang oras siyang nagbantay sa labas ng ICU, nakatitig lang kay Enzo hanggang sa may dalawang anino na tumigil sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Don Ricardo. At sa likod nito, nagtatago, ay si Miguel. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Si Don Ricardo, isang taong sanay sa kapangyarihan at pag-uutos, ay nakayuko ngayon sa harap niya. Ang dating tindig ng awtoridad ay napalitan ng anyo ng isang taong pasan ang bigat ng buong mundo. "Maria," sabi niya sa wakas. Ang boses ay basag. Walang salita ang makakapagpahayag ng aking pagsisisi. Tinitigan lang siya ni Maria. Wala siyang maramdamang galit, wala ring tuwa. Ang nararamdaman niya lang ay isang malalim na pagod. "Sinira ko ang buhay mo." Patuloy ni Don Ricardo, ang mga mata ay namumula. "Ay, hinayaan kong mangyari ang isang karumal-dumal na inhustisya sa ilalim ng aking pamamahay. Patawarin mo sana ako." Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang yumuko. Ang makapangyarihang Don Ricardo Devilla, sa harap ng lahat ng tao sa ospital, ay yumuko sa kanyang dating katulong. Kasunod noon, lumabas si Miguel mula sa likod ng kanyang lolo. Ang mga mata ng bata ay namamaga sa kaiiyak. Dahan-dahan itong lumapit kay Maria at, nang walang salita, ay niyakap siya ng mahigpit sa baywang. "Ate Maria, sorry po." Hikbi ng bata. "Sorry po. Natakot lang po ako." Sa yakap na yon, sa pag-amin ng isang inosenteng bata, doon bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Maria sa paligid ng kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Miguel, isang init na totoo at walang pagkukunwari. Niyakap niya pabalik ang bata at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niyang nagsisimula na siyang gumaling. "Okay na," sabi niya. Hinahaplos ang buhok ng bata. "Tapos na." Itinaas niya ang kanyang tingin kay Don Ricardo na nakatingin sa kanilang dalawa. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mukha. Nakita ni Maria sa mga mata nito ang totoong pagsisisi. Habang nangyayari ito, sa mansyon ng mga Devilla, isa pang eksena ang nagaganap. Si Victoria, dala ang kanyang mga maleta, ay paalis. "Hindi mo kailangang gawin to, Ricardo," sabi niya. Ngunit ang desisyon ng Don ay pinal. Kailangan mong umalis. Kailangan mong mag-isip. Kailangan mong harapin ang sarili mo. Ang pag-alis ni Victoria ay hindi parusa, kundi isang pagkakataon para hanapin ang sarili niyang
nawawalang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali sa ospital, bumitaw na si Miguel sa pagkakayakap. Iniwan sila ni Don Ricardo, sinabing aasikasuhin na ang lahat para sa tuluyang pag-clear ng pangalan ni Maria. Naiwan siyang mag-isa, nakatingin muli kay Enzo. Sa wakas, payapa na ang kanyang puso. Nang papalabas na siya ng ospital para bumili ng makakain, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana nito at isang lalaking nakasuot ng eleganteng business suit ang bumungad sa kanya. "Ikaw ba si Maria Santos?" tanong ng lalaki. May matalas na ngiti sa labi. Tumango si Maria. "Ako si Mr. Velasco," pagpapakilala nito. "Ang pinakamalaking karibal sa negosyo ng mga De Villa. Narinig ko ang nangyari sa'yo at may alok ako." May iniabot itong isang sobre kay Maria. Sa loob ay isang tseke. Ang nakasulat na halaga ay sapat na para hindi na siya magtrabaho habang buhay. "Tulungan mo kaming sirain sila," sabi ni Mr. Velasco. Ang boses ay parang ahas na nang aakit. "Magpa-interview ka. Sabihin mo sa media ang lahat ng ginawa nila. Ang kailangan lang namin ay ang kwento mo. At bilang kapalit, hindi ka na maghihirap kahit kailan." Hawak ni Maria ang tseke. Ang mga numero na nakasulat doon ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Isang pangako ng isang buhay na walang pag-aalala. Isang buhay na malayo sa hirap. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang totoo. Ang masakit, pangit, at nakakaduwal na katotohanan. Pumasok sa isip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang lamig ng rehas na bakal. Ang amoy ng kulungan. Ang mga gabing hindi siya makatulog sa pag-aalala kay Enzo. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pagkawala ng pag-asa. Napakadali lang sanang sabihing oo. Isang salita lang at makakamit niya ang hustisya at ang gantimpalang matagal nang ipinagkait sa kanya. Magbabayad ang mga De Villa. Mararamdaman nila, kahit katiting lang, ang kahihiyang dinulot nila sa kanya. "Ano, Maria? Magandang alok, hindi ba?" sabi ni Mr. Velasco, nakangiti. Alam na halos hawak na niya ito sa leeg. "Isipin mo, para sa'yo, para sa kapatid mo." Tinitigan ni Maria ang tseke. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at tumingin sa bintana ng ospital sa itaas. Sa likod ng salaming iyon, natutulog ang kanyang kapatid, ligtas, at may pag-asang mabuhay muli. Isang buhay na naisalba dahil sa pagsisisi ng isang tao. Naalala niya ang pagyuko ni Don Ricardo, isang imaheng hindi niya malilimutan, ang pag-amin ng isang makapangyarihang tao sa kanyang pagkakamali. Naalala niya ang mahigpit na yakap ni Miguel, isang yakap na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Kung tatanggapin niya ang alok na ito, ano ang ipagkakaiba niya kay Senyora Victoria? Pareho lang silang gagamit ng kapwa-tao para sa sariling kapakanan. Pareho lang silang magiging alipin ng pera at ng galit. Ang paghihiganti ay matamis, sabi nila. Ngunit ang lasa nito ay panandalian lamang at ang laging naiiwan ay isang pait sa puso na hindi na kailanman maaalis. Dahan-dahan, ibinalik ni Maria ang tseke kay Mr. Velasco. "Salamat po sa alok," sabi niya. Ang boses ay kalmado at buo, pero ang kapayapaan ng loob ko ay hindi nabibili. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mr. Velasco. Nagtaka ito, hindi makapaniwala. "Sigurado ka, ito na ang pagkakataon mong makaganti." Umiling si Maria. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad po ang tunay na pagganti. Dahil pinalalaya nito hindi ang may kasalanan, kundi ang taong nagpapatawad. Isinara ng lalaki ang bintana ng sasakyan nang may pagkadismaya at mabilis na umalis. Naiwan si Maria sa tabi ng kalsada, walang hawak na pera, ngunit may dalang isang yaman na mas hihigit pa sa kahit anong halaga. Ang kanyang integridad, ang kanyang kapayapaan. Ang desisyon ni Marie ay nakarating kay Don Ricardo
Ang kanyang pagtanggi sa alok ng paghihiganti ay ang huling dagok na tuluyang gumising sa natutulog na konsensya ng matandang lalaki. Iyon ang nagpatunay sa kanya na ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa karakter. Makalipas ang ilang buwan, ganap ng magaling si Enzo. Sabay silang namumuhay ngayon sa isang maliit ngunit maayos na apartment na tinulungan ni Don Ricardo na bayaran. Si Maria ay hindi na bumalik sa pagiging katulong. Isang araw, inimbitahan sila ni Don Ricardo sa isang event. Sa harap ng maraming miyembro ng media at mga importanteng tao, inilunsad ng De Villa Corporation ang isang bagong foundation, isang pundasyong nakatuon sa pagbibigay ng tulong legal sa mga taong nakulong ng walang kasalanan. Ang insidenteng ito ay nagbukas sa aming mga mata, sabi ni Don Ricardo sa kanyang talumpati habang nakatayo sa tabi niya si Miguel, na ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na ating iniipon, kundi ang integridad na ating pinaninindigan at ang kabutihang ating ibinabahagi. Ipinakilala niya si Maria hindi bilang dating katulong, kundi bilang consultant at inspirasyon ng pundasyon. Sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Mula sa entablado, nakita niya si Enzo na nakangiti sa kanya, malusog at malakas na. Pagkatapos ng event, sa hardin kung saan unang gumuho ang kanyang mundo, nilapitan siya ni Don Ricardo. Alam kong hinding-hindi ko mabubura ang sakit na naidulot ko sa iyo, Maria. Pero sana, sa mga darating na araw, mapatunayan ko sa iyo na ang aming pamilya ay natuto na. Sabi nito, lahat po tayo ay nagkakamali, sir. Sagot ni Maria. Ang mahalaga po ay kung paano tayo bumabangon mula sa mga pagkakamaling iyon. Mula sa malayo, tumakbo si Miguel palapit sa kanya. May dalang isang bulaklak na papel, katulad ng dati. Para sa iyo, Ate Maria, ang best friend ko. Ngumiti si Maria at tinanggap ang bulaklak. Habang papalubog ang araw, pinagmasdan niya ang kanyang kapatid na nakikipaglaro kay Miguel. Ang dalawang mundo, ang mayaman at ang mahirap, ay nagtagpo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagpapatawad at pangunawa. Nawala man sa kanya ang tala, ang kumikinang na kwintas. Natagpuan naman niya ang isang yaman na mas maningning pa. Isang yaman na hindi nanakawin, hindi maluluma, at hinding-hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang tunay na yaman ng isang malinis na puso.